Our reading from Psalms chapter 13, verse 3 to 5, it says, "Look on me and answer, O Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust you in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation." Sa ating pong pambungad na panalangin, tayo po'y manalangin. Ama, salamat sa lahat ng biyayang ipinagpakaloob mo sa amin. Salamat sa iyong pangunguna, sa iyong banal na dugo na patuloy mong binabalot ang aming mga mahal sa buhay. Kasama na kami sa mga taong ni-spare mo against this virus, O Lord. We continue to pray for you, that you will hear us and always guide us, Father God. And thank you for the strength that you always given to us, Pan. Salamat sa iyong kalakasan na pinalalakas mo kami, and all the blessings and the provisions that you always provided for each one of us. May you continue be with us as long as we're going to sail with this pandemic, Father God. We believe and we entrust everything to you, that you will be with us, and someday you will heal our land, Father God, and you will take everything, Father, including the pandemic and the virus, and your love will stay for us. Maraming salamat po. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang maligayang linggo ng pagsamba sa lahat ng ating mga kapatiran na sumusubaybay sa ating lingguhang panambahan. Ang aking panalangin, naway tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy tayong nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at katapatan. Ngayong umagang ito, nais po natin din pasalamatan ng Diyos sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa mga darating na araw. Sa June 29,
si Resty Piñaojas at ngayon din si Brother Paul Bornales. At sa July 3, Eliza Manlungat and Brother Arthur Manlungat. And on July 4, si Liana Concepcion. Patuloy po nating panalangin ang ating mga kapatiran nito, lalo na si Eliza na ngayon ay nasa United States. Patuloy nating dalangin ang pag-iingat sa kanya ng ating Panginoon. So sa pagkakataong ito, tayo ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon, sa ating panalangin pastoral. Ipagpasalamat natin ang lahat ng mga pagpapala na tinanggap natin sa Panginoon at ngayon din ay patuloy nating itaas sa Panginoon ang ating mga kahilingan at panalangin para sa ating mga sambahayan at ngayon din sa ating iglesia at sa ating pamayanan. Tayo ngayon yumukod at tayo ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Makapangyarihan naming Diyos, aming Ama, na siya nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay sa iyong mga anak. Kami po ay lumalapit sa iyo na merong pagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo sa amin sa mga nakalipas na mga araw. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa karamdaman na COVID-19. Salamat sa aming kalusugan, kalakasan ng aming lupang katawan. At patuloy po naming dalangin na samahan mo kaming lahat, Panginoon, sa paglaban sa COVID-19 upang kaming lahat ay magtagumpay at makapamuhay ng ligtas sa anumang mga kapahamakan. Ngayong umagang ito, amin pong sama-samang tinataas sa iyo ang aming mga prayer concern, lalong-lalo na po, Panginoon, ng aming mga sambahayan, ng aming iglesia at ang aming bayan. Panginoon, nalalaman ninyo na kami ay dumadaan sa mabigat na pagsubok sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, na patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin at magtiwala kami sa inyong kapangyarihan na walang karamdaman na hindi nyo kayang mapagaling. Kaya sa oras na ito, Panginoon, aming dinadalangin ang aming mga kapatiran, lalong-lalo na sila ng mga nasa senior citizen na kalagayan. Salamat po sa kanilang kalusugan, kalakasan, ang kanilang lupang katawan. Salamat sa inyong pag-iingat sa kanila na hindi mo sila pinababayaang malugmok ang kanilang pangangatawan. Kundi, Panginoon, patuloy mo silang iniingatan sa anumang uri ng karamdaman. Patuloy mo silang pagpalain sa mga nalalabi pang mga araw ng kanilang buhay. Ngayon din, Panginoon, aming tinataas sa iyo ang aming mga sambahayan, lalong-lalo na ang aming mga magulang, ang ama at ina ng tahanan. Dalangin ko na, O Diyos, gabayan niyo po sila sa kanilang pangunguna, sa kanilang sambahayan. At manatili sa kanila ang pananampalataya na pinagkaloob mo sa kanilang sambahayan upang makapamuhay sila ng merong kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga anak, asawa, magulang, kapatid, mga manugang at mga apo, na patuloy po ninyo kaming samahan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na maranasan namin ang iyong kapangyarihan na siya magbibigay sa amin ng katagumpayan sa anumang kalagayan ng aming buhay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sapagkat sa panahon ng
pandemyang ito ay hindi mo pinababayaan ng mga anak ninyo. Patuloy mong pinagkakaloob ang pangangailangan ng bawat sambahayan at kami ay patuloy na umaasa na pagpapalain mo ang lahat ng mga anak mo na nagtitiwala, nagtatapat sa inyo. Dalangin din namin ang aming mga kababayan, O Diyos, na nababalisa, natatakot at nangangamba. Panginoon, tulungan mo sila na lumapit sa inyo, ipagkatiwala ang kanilang buhay sa inyo, kilalanin kayo, at sumunod sa inyo, Panginoon, upang maranasan nila ang ganap na kapayapaan na ipinagkakaloob ninyo. Dalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming iglesia sa kanyang kabuuan, lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga namumuno sa iyong mga gawain, ang mga pastor, diakonisa, ang aming mga obispo, mga DSS, ang mga laiko, Panginoon, na nangangarap na muling manumbalik ang aming dating normal na kalagayan at sama-sama kaming manambahan sa inyong bahay-sambahan. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po ninyo na pangunahan ang aming mga government official, lalong-lalo na ang Department of Health, na matugunan at malunasan ang karamdamang COVID-19 upang mas marami ang gumaling, Panginoon. At gayon din naman, tinataas din namin ang lahat na may mga karamdaman ng COVID-19 na wag silang mawala ng pag-asa kundi magtiwala sila sa inyo na sila'y gagaling, Panginoon, sa kapangyarihan ninyo at manunumbalik, Panginoon, ang dati nilang kalakasan at kalusugan. Panginoon, sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin din namin sa inyo ang aming ekonomiya o yung kabuhayan ng aming bayan. Panginoon, wag mo pong pabayaan na kami ay dumanas ng matinding kahirapan sa pamumuhay, kundi, Panginoon, gabayan mo ang aming mga pinuno ng bayan na malunasan, Panginoon, itong nangyayaring recession sa aming bayan. Loobin mo nawa, Panginoon, na sa kapangyarihan ninyo ay maligtas kami sa anumang mga kahirapan na haharapin ng iyong bayan. At umaasa kami, Panginoon, na sa kapangyarihan ninyo, kayo po ang gagawa, ikilos sa aming bayan upang maligtas kami sa anumang uri ng kahirapan dulot ng COVID-19 na ito. Panginoon, patuloy mo kaming ilapit sa inyo, patuloy kaming manalangin, Panginoon, ng sama-sama na mayroong pagkakaisa at pananampalataya upang makamtan namin, Panginoon, yung pangako ninyo na isang buhay na ganap at kasiyasiya sa mga anak ninyo. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. From Romans 6, chapter 6, verse 12 and 14, it says, "Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace."
A reading from Psalms chapter 13, verse 1 to 6, it says, "For the director of music is Psalm of David, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long I must wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer, O Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for he has been good to me." Praise be reading the Holy Gospel. Ang ating ebanghelyo ngayong umaga ay masusumpungan natin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, mga talatang 40 hanggang 42 na ganito ang sinasabi. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. A lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa umagang ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 6, mga talatang 15 hanggang 23 na ganitong sinasabi. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan, ay naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y isang buhay na banal, at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan
sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo saglit na yumukod at manalangin. Mapagpala naming Diyos, nagpapasalamat kami sa linggong ito na muli kami ay makapanambahan, sumamba at magpuri sa inyo. Samahan niyo nga po kami at gabayan sa aming pagbubulay-bulay ng mga salita ninyo upang tanggapin namin ang pagpapala na kaloob ninyo na siya naming magiging gabay at kalakasan sa aming mga buhay upang kami magtagumpay sa anumang kalagayan ng aming buhay. Samahan mo nga po kami at patnubayan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang paksa tungkol sa God's grace empower us to live in the path of life. God's grace empower us to live in the path of life. One of the common problem of church people called Christians is by being powerless to live in a path of life. Dahil sa ating kahinaan sa espiritual na buhay, hindi natin kayang mamuhay o lumakad sa landas na hahantong sa buhay na walang hanggan. Sa kabila ng biyayang kaloob sa atin ng Diyos, na tinanggap natin nang tayo ay makipag-isa kay Kristo, hindi pa rin tayong makasunod sa inuutos sa atin ng Diyos at hindi pa rin tayo makalaya sa kasalanan upang makapamuhay na may kabaguhan at makalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Marami pa ding Kristiyano ang half-hearted o half-baked Christian. Alalahanin natin ang paalala ni San Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanata 6, talatang 2 hanggang 3, na tayo'y lahat ay nabautismohan kay Kristo Jesus, ay nabautismohan na sa kanyang kamatayan. Ang ibig sabihin, tayo ay tumanggap ng bautismo ng Panginoong Jesucristo, ay nalibing na nakasama ni Kristo na namatay at muling nabuhay sa kapangyarihan ng Ama upang makapamuhay tayo na may kabaguhan. Romans 6 verse 3, sinasabing sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, by the grace of God, tayo na dating nasa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay pinalaya na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, sa Kalbaryo. Tayo ay nahugasan na ng dugo ni Kristo upang tayo ay mapawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan at hindi na muling mamuhay sa kasalanan. Kaya kung nais nating maibsan ang ating mga kasalanan na gagawa sa buhay, na makalaya sa ating mga kasalanan at magamit tayo ng Diyos sa kanyang mga gawain, huwag nating kalimutan ang dugo ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo upang mahugasan ang ating mga kasalanan at maging kaisa tayo ni Kristo sa pagliligtas sa sangkatauhan. Makibahagi tayo sa pagliligtas ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng paghahandog ng ating buhay upang gamitin sa ikapagbabago ng mundong ito. Si San Pablo ay nagbigay ng mga alituntunin kung paano natin maipaglilingkod ang ating buhay sa ikaliligtas ng buong sanlibutan. First, do not let sins control
our mortal body. Huwag natin pabayaan na madaig tayo ng mga hilig ng laman. Halimbawa, huwag tayong maging gahaman sa kayamanan na pawang pansamantala lamang. Maraming Kristiyano ngayon ang nagbibigay ng higit na pahalaga sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng pansamantalang kasiyahan, kasaganaan, at katagumpayan sa buhay. Kaya hindi nila maipaglingkod ang kanilang buhay na bigay ng Diyos. Huwag natin ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng ating katawan sa paggawa ng kasamaan. Kundi talikdan natin ang mga hilig ng laman na hantong sa kapahamakan at kamatayang walang hanggan. Tandaan natin, hindi na tayo dapat pagharian ng kasalanan sa ating buhay dahil wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ikalawa, present ourselves as slaves of righteousness. Ipakita natin na tayo ay alipin ng katwiran. Maaari nating pasakop ang ating buhay sa sinumang gusto nating sundin. At sinumang magpasakop ng kanyang buhay sa Panginoon na kanyang inikilala ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng taong ito ang kanyang buhay. Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, kundi tayo ay sumusunod sa Diyos nahahantong sa pagiging matuwid. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil dati alipin tayo ng kasalanan at patay sa kasalanan. Ngunit ngayon ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan ng kanyang mga aral na ibinigay niya sa atin. Sa Pilipos 3:7, sinabi ni San Pablo, dahil kay Kristo ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. We must give time to know Jesus who will strengthen us in our faith to offer our lives for the salvation of mankind. Naisin natin laging makipag-isa kay Kristo upang tayo ay makapamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin na tayo na dating alipin ng kasalanan, ngunit ngayon ay alipin na ng Diyos at saklaw na ng katwiran ng Diyos. Ikatlo, we must slave of God. We must be slave of God that will lead us to sanctification and eternal life. Dati namumuhay tayo sa kasalanan at hindi tayo saklaw ng katwiran na nagsadlak sa atin sa kahihiyan na nagbunga ng kamatayan. Tayo ay pinalaya na sa kasalanan at alipin na tayo ng Diyos at tumanggap ng isang buhay na banal na nagbunga nito ay buhay na walang hanggan. Tandaan natin ang sinabi ni San Pablo sa Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Huwag nating pabayaan na tayo
ay mahiwalay sa Diyos, kundi manatili tayo habang tayo nabubuhay upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. So sa diwang ito mga kapatid, to our brothers and sisters in Christ, let's pray to God to lead us away from the path of sin that leads to death. Free us from temptation to live out of our passions and desires. And our celebration of our own pleasure as a goal of our lives. Pagkalooban tayo ng liwanag na makita ng ating mga mata ang landas ng biyaya o ang kagandahang loob ng Diyos na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maging bukas tayo sa pagtanggap ng kaloob na biyaya at katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus upang makamit natin ang kaligtasang pangwalang hanggan at maibahagi natin ito sa iba. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Amen. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pong paghandog ng mga pangako kaloob, pagawain at pasasalamat, naway padala na lamang po ang inyong handog sa paraan ng GCash sa pangalan ni kapatid na Eva Estrella through her number 0927 295 0715. At sinabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamiting panukat sa inyo, ayon sa Lucas 6:38. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagkakataong pinagkaloob ninyo na kami ay makapaghandog sa inyo bilang bahagi ng aming pagsamba. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ng aming mga handog, kaloob, mga ikapo at pasasalamat, at patuloy na maranasan namin ang kagalakan ng paglilingkod sa iyo at paghahandog ng mga biyayang kaloob ninyo. At patuloy po ninyong pasaganayin ang buhay ng bawat isa sa amin upang kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala para sa iyong gawain at ministeryo at para sa aming mga kapwa. Patuloy mo, Panginoon, na bigyan kami ng kagalakan na patuloy kaming maglingkod, patuloy kaming sumamba sa inyo. Taglay ang pagpapasalamat at paghahandog ng mga kaloob para sa gawain ninyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, na kami ay pinalaya mo sa aming mga kasalanan, upang kami, Panginoon, ay makapamuhay na mayroong kabaguhan, ipaglingkod namin sa iyo ang aming mga buhay, at patuloy naming magamit ang buhay na ito para sa kapakanan ng aming mga kapwa-tao. Ngayong umagang ito, Panginoon, dalangin ko na patatagin mo po ang aming pananampalataya, na huwag kaming maalipin ng mga kasalanan na naghahari sa aming mga katawang lupa, kundi paghariin po ninyo ang kagandahang loob na kaloob ninyo upang aming mapagtagumpayan ang aming mga kahinaan at mabigyan ka namin ng higit na parangal kaysa anumang bagay na nagbibigay sa amin ng pansamantalang kasiyahan. Panginoon, tulungan mo po kami na mamuhay ayon sa iyong katwiran sa pamagitan ng aming pagsasaliksik ng iyong mga salita, na makilala ka namin at malaman namin, Panginoon, ang layunin ninyo sa aming buhay, upang kaming lahat ay makalakad ayon sa iyong katwiran, katotohanan at kabanalan. Nagpapasalamat nga kami, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin, na mula sa aming pagiging makasalanan, kami, O Diyos, ay nakakilala sa inyo at binigyan mo kami ng pagkakataon na sumunod sa iyong kalooban upang hindi kami mapahamak, kundi magkaroon kami ng kaligtasang pangwalang hanggan. Panginoon, tulungan mo kami na patuloy naming pahalagahan ang pagliligtas sa amin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, upang kaming lahat ay makapamuhay na merong kalinisan at magamit mo kami na maging kasangkapan sa mabubuting mga gawain para sa sangkatauhan. Ngayong umagang ito, Panginoon, winawasak po namin ang lahat ng mga bagay na umaagaw ng aming panahon, interes, upang hindi ka namin mapaglingkuran. Kundi, Panginoon, bigyan mo kami lagi ng pagkakataon na ikaw ang mauna sa aming mga puso sa bawat araw na ipagkakaloob mo sa aming buhay. At gamitin mo kami, Panginoon, na maging pagpapala sa aming mga kapwa, upang maranasan ng mga nilikha ninyo, Panginoon, ang isang buhay na binago sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, na siya naming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Panginoon, dalangin ko nga, O Diyos, na patuloy mo kaming biyayaan ng buhay, kalakasan at karunungan, upang kami maging bahagi ng iyong pagliligtas sa sanlibutan ito. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na binigyan mo ng panibagong taon sa kanilang buhay.
Pagkalooban niyo po sila ng masaganang pagpapala sa bawat araw na idadagdag mo sa kanilang buhay. At ipaglingkod nila ito, gamitin nila ito, Panginoon, para sa iyong karangalan at kapurihan. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang mga anak ninyo na naghangad na maipaglingkod nila ang kanilang buhay sa inyo. Naway maranasan namin ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng patuloy na inspirasyon upang gamitin at ipaglingkod ang aming buhay sa inyo at sa iyong iglesia at sa aming pamayanan. Pagpalaan niyo po kami lahat, Panginoon, na mga anak mo na hinirang ninyo na maging bahagi ng iyong gawain at ministeryo sa dakong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala ninyo, sa iyong pag-ibig at pagliligtas, sa iyong kapangyarihan na nagpapalaya sa aming mga kasalanan, at ang patuloy niyong paggabay sa bawat araw ng aming buhay. Samahan niyo nga po kami sa aming patuloy na paglalakbay ngayon at sa mga darating pang panahon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos, ang patuloy na kasaganaan ng mga biyaya ng Diyos, ang patuloy nawang sumagana sa buhay ng bawat isa sa atin. At patuloy natin itong pasalamatan, patuloy natin itong ipaglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo, ating tagapagligtas, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patuloy nawa tayong mamuhay na merong katagumpayan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.